Pinandaw ko na guys yung mga biwas natin tsaka yung bitag sa labuyo. Bale, ang una nating pupuntahan ay yung mga biwas. Baka kasi pag inabot pa ng hapon ay pandawin ng iba. Alam nyo naman na hindi lang tayo yung pumupunta doon sa spot natin. Siguro ay binabantayan lang tayong umalis saka sila umaatake. Bale, 3 pirasong biwas lang naman yung iniwan natin kanina. Pero malakas talaga yung pakiramdam ko na makakahuli tayo at wag lang kunin ng iba. Pagdating ko nga dito, nakita ko yung isang biwas natin na batak na batak. Parang may huli kasi itong isa natin. Yun, may huli ata. Ito walang pain itong isa. Tapos yung isa wala din. Tapos tingnan natin hilahin ito isa na to. Ang buong akala ko nung una ay wala tong huli. Batak na batak nga yung nylon niya pero wala namang gumagalaw. Yun pala ay nakapulupot na siya sa mga lumot. Meron, nakaisa tayo. Ito. Kasama pa niya yung mga lumot. Oh. Good size na. Okay na to. Mag-testing tayo mamimit saglit guys. Maaga pa naman. Tagtalin muna natin to. Kanina pa siguro to nakapulupot sa lumot eh. Oh. Dami yung lumot na kasama. Malaki na guys. Oh. Buti walang pumunta dito. Buti buhay pa yung mga pain natin. Oh. Ayan oh. Bumagalaw pa. Hindi namatay dun sa initan. Saglit lang tayo mamimingwit guys kasi mag-asikaso pa tayo sa bahay. Testing lang natin. Pero bago ako umalis ay nakapagpasya muna ako na mamingwit ng konting oras. Naiinganyo kasi ako dun sa mga dalag na nakikita ko. Lalo't nakatambay lang ito at naghihintay ng pagkain. Ang kaso nga lang dahil bulati yung pamain natin ay umatake ang mga kalaban. Kaya pala naaabutan nating walang pain ng iba ay kinakain ng pagong. Kapag ganito ay wala tayong chance sa makahuli. Kaya umalis na ako guys at baka abutin pa tayo ng ulan. Okay na po guys. Naka-isang piraso na tayo. Wala na tayong mahuli dun kasi may pagong. Baka mamaya or bukas makahuli yun. Bali may 3 piraso tayo dun. Iniwan natin ng pain. Ipapantawin na tayo bukas sa umaga. Malaki na itong dalag natin nahuli guys. Oh. Good size na. Maliit na biwas na nakahuli dito. Yung pamingwit natin. Baka kanina pa to. Yung pag-alis natin kaninang tanghali. Kasi nakapulupot na siya ng todo eh. Di na masama nakaisa tayo guys. Sandulas nga lang. Wala tayong dalang lagayan. Kaya hawak-hawak ko lang. The more na hinahawakan siya lalo siyang dumudulas eh. Dadagdagan natin to guys. Pag wala tayong ginawa bukas, mamingwit tayo. Siguro kaya ayaw sumibad kanina is marami naglalaba. Nabubulabog sila dun kaya nagtatago. Possible lang hapon na din to nahuli. Kasi kanina wala pa tong isda eh. Bali ilalagay muna natin to sa timba para mabuhay siya. Baka pag namingwit tayo dun, magdala na lang ulit tayo ng bagong kawayan. Sobrang ikli ng kawayan dun, pinutulan nila. Medyo nahihirapan ako mamingwit at lumulusok pa ako sa putik. Ay dat, nahulog pa. Sorry, ang dulas niya kasi. Wala siya masyadong tama guys. Ang liit na biwas kasi nakahuli sa kanya. Wala man lang sugat dito sa may nguso. Pagdating natin sa bahay, ilalagay lang natin sa lagayan. Tapos magpapandaw naman tayo ng bitig natin sa labuyo. Parang uulan na naman. Kanina pag-alis natin, napakainit. Pabago-bago talagang panahon eh. Dito lang natin ito ilagay guys sa timba. Nag-iisa-isa naman siya. Dagdagan lang natin tubig. Kawawa naman. Okay na siguro to. Malalim na naman. Swimming na siya dyan. Takipan lang natin. Okay na yan. Magpanda naman tayo ng mga bitag natin sa labuyo. Tingnan natin. Hindi pa napasok itong mga warrior natin dito guys. Oh. Yung 4. Pero yung iba nasa loob na. Mapasok na rin yan pag apakainin mamaya. Sila, rumonda pa sila. Ando na. Rumonda yung 4 guys. Simula nung ginawa natin itong mga bitag kanina ay parang 3 oras pa lang yata yung nakakalipas. Kaya sobrang alanganin pa talaga to para makahuli. Pero kahit isa naman sa kanila ay walang umigkas. Baka bukas siguro makahuli na to. Para hindi tayo malugi sa pagpunta dito ay kumuha na lang ako ng 2 buong niyog. Wala man tayong huli pero meron naman tayong panggata. Kaya kahit papano may bitbit tayo pa uwi sa bahay. Bye-bye! 2 fingers sa akin!